Bahagi 1. Ang una kong hating gabi, ako si Anton, tubong baryo, 22 at musikero dahil sa isang bagay na hindi ko kayang iwan, ang antigong pianong minana ko kay Lolo Doro. Ang bahay namin ay luma, kahoy ang gulugod at yero ang anit. Nakasandig ito sa talahiban sa dulo ng kalsadang putik. Tuwing hapon, dinadalaw kami ng hangin mula sa sapa sa likod bahay. May dala itong amoy lupa at malansang singaw ng lumot. Sa sala, nandoon ang piano. Kahoy na nara, kupas ang barnis. May gasgas na parang pirma ng panahon. Hindi ko na maalala ang unang araw na tinugtog ko siya. Mas minana ko yata ang ugali ng aking mga daliri kaysa ang mismong kasangkapan. Kapag umuusal ang araw na lulubog, kusang sumasayaw ang kamay ko sa mga piyesa ni Lolo. Vals ng umaga, paghapon sa gulod, at yaong isa na walang pamagat, binansagan naming himig ni Lolo. May buhol-buhol na lungkot sa kantang iyon na parang taling hindi mo maputol kahit anong ngiti mo. Noong nilipat sa akin ang piano, sabi ni Inay, "Huwag mong hayaang maalikabok ang alaala." Tinanguan ko lang dahil kung alam lang niya, hindi alikabok ang kinatatakutan kong dumikit dito, kundi katahimikan. Sa bawat tahimik na gabi, tumitibok ang sala at parang may nilalang sa loob ng kahon ng tunog na sumasabay sa paghinga ko. Nakakatawa pero sinasabi ko sa sarili, imahinasyon lang, Anton. Ngunit isang gabing, tiyak kong hindi likhang isip ang humati sa pagitan ng dati at ng pagkatapos. Maghahating gabi noon, nakatulog ako sa papag sa gilid ng sala katabi ang piano dahil nagtupi ako ng pyesa buong hapon. Sarado ang takip ng keyboard, nakapatong ang tela, maayos na iniladlad ni Inay bago siya pumanhik sa kwarto. Mainit ang hangin, ngunit may lamig na sumisingit sa pagitan ng dingding at bintana. Bago pumikit, huling nasilip ng mata ko ang anyo ng piano, para itong matandang bantay na nakamasid sa akin. Pumikit ako, sinikap lampasan ang ugong ng kuliglig. 12:00, eksaktong sumundot sa tenga ko ang unang nota, manipis, parang kumawit sa hangin. Sumunod ang pangalawa, pangatlo, at biglang nabuo ang unang parirala ng himig ni Lolo. Hindi ko agad inunat ang katawan. Humugot muna ako ng hininga na parang baka mabasag ang sandali kung kikilos ako. Tiyak kong sarado ang takip at walang sino mang nakaupo sa bangko. Ngunit malinaw, may tumutugtog. Ang tunog ay nagmumula mismo sa loob ng kahon. Hindi iyon kalapating nagpagpag ng alikabok. Hindi iyon daga. May timbang ang bawat pindot, may pagtili ang bawat mataas na nota, may pagsuko ang mabababa. Parang dalawang kamay na bihasa, may kalyo ng paulit-ulit na ensayo. Ang katawan ko kusang tumindig. Nilingon ko ang hagdan. Tahimik sa itaas, hilik ni Inay halos hindi marinig. Bumaling ako sa piano. Ang takip ay nakasara pa rin, tuwid, marangal. Ngunit ang melodiya, ayon, dumadaloy maliit na ilog sa gabi. Lumapit ako, marahan, nakapaa sa malamig na sahig. Inabot ko ang gilid ng takip, pinisil. Kasabay ng pag-angat ko, huminto ang tugtog. Nanahimik ang sala na parabang may hiyaw na biglang pinatay. Tumingala ako. Nakalantad ang ivories, puti na may batik ng panahon. Nanginginig ang kamay kong nakahawak sa takip. Wala. Walang nakaupo, walang kahit anong bagay na gumagalaw. Sa loob ng sandali, narinig ko ang tulo ng tubig mula sa lababo. Tapos, isang bulong sa pagitan ng nota at hininga. Parang buntong hiningang malayo. Pinababa ko ang takip, dahan-dahan, umupo sa bangko at pinakiramdaman ang sarili. Anton, kalma. Wika ko. Nakatutok ang mata sa susi. Pumindot ako ng do at sumagot ang bahay malamig. Sumunod ang mi, sol at lumatag ang tatlong bituin sa hangin. Pinatakbo ko ang unang linya ng himig ni Lolo para unayang totoo pa rin ang mundo. Nakatapos ako ng isang taludtod bago muling sumingit ang tunog, hindi mula sa kamay ko,
kundi sa kakaibang bigat na kumikislot sa ilalim ng aking palad. Parang may isa pang kamay na sabay na humahawak sa katulad na nota. Kaakibat ng akin, bahagyang nauuna, bahagyang lumilihis para itama ang aking pagdulas. Napatigil ako, parang may dumantay sa bato kong hamog. May tao ba dyan? Tinawag ko. Kahit alam kong kahibangan ang tanong sa loob ng bahay namin. Walang umimik, pero ang hangin ay lumamig. Sumunod ang isang nota, renatila, pinisil ng di nakikitang daliri. Dahan-dahan akong tumayo. Sa gilid ng paningin ko, may dumaan na puti, parang punit ng ulap. Paglingon ko, nandoon na siya, isang babae nakaupo sa bangko, nakatalikod, nakaputing damit na parang terno ng luma, manipis na tela, mahaba, umaagos ang laylayan. Ang buhok niya ay maitim at tuwid, umaabot sa kalahati ng likod. Kita ko ang bahagyang pagkiling ng batok niya, ang maliliit na galaw ng balikat kapag dumarating ang mahahabang nota. Tinutugtog niya ang himig ni Lolo, eksakto sa ritmo ni Lolo, yaong may bahagyang paghila sa ikalawang parirala, parang bago bumuhos ang ulan sa palayan. Ang dibdib ko ay bumigat at gumaan ng sabay, parang nilagyan ng buhangin at helium. Ha! Hoy! Naglakbay ang boses ko na parang ipinula ng takot. Sino ka? Hindi siya lumingon. Ngunit ang kaliwang kamay niya dumagdag sa arpedyo, dinugtungan ng himig ng mahabang heling tumutusok sa hangin. Kaibig-ibig at nakakatakot, parang nagniningning sa loob ang bawat hibla ng damdamin na ayaw mo nang pakawalan. Naglakad ako palapit, 3, 4 na hakbang, napakabagal. Pag-abot ko sa kabilang dulo ng bangko, handa na akong hawakan ang balikat niya. Bago dumapo ang palad ko, tumunog ang huling chord at naputol, parang pinigtas. Sa isang kisap mata, wala na siya. Kahit aninong iiwan sa tela, wala. Naulap ang paningin ko at ang katawan ko'y napatras. Sa ibabaw ng music stand, may naiwang papel. Lumang nota, kayumanggi ang gilid at ang pamagat sa itaas. Himig sa ilog. Nakasulat sa isang pulang tinta na tuyong-tuyo na at nabibitak. Sa ibabang kaliwa, parang lagda, may pangalang pabulusok ang sulat, kamay, Aurelia. Hindi akin ang piyesang iyon, wala sa koleksyon ni Lolo. Alam kong bawat lukot at butas ng mga lumang papel ni Lolo. Kabisado ko ang amoy ng lumang tinta niya. Iba ang amoy nitong natitira sa music stand. May maalat na simoy, parang katawan ng ilog na nakabilad sa araw. At ang pinakakinilabutan ko, sa likod ng nota may maikli at di maingat na sulat, para bang hinahabol Asyana sa unang resital. Hinawakan ko ang papel na para bang babasagin. Mahapdi sa daliri ang gaspang nito. Kinagat ko ang loob ng pisngi ko para hindi mangatal ang buong braso. Anton, gumising ka! Ngunit gising ako. Sa labas tumili ang palaka sa sapa. Sa itaas umubo si Inay. Ang orasan sa dingding, tik-tak, tik-tak, 12:30. Umupo ako, tiningnan ang mga susi. Pilit kong pinakawalan ang takot sa pamamagitan ng pagtugtog. Sa unang tuldok ng aumanhimig, sa ilog sa napaos, sumabay ang lamig. Hindi ko palubos kilala ang piyesang ito, ngunit parang may kukumpas sa pulso ko. May magtutuwid sa aking braso. May hahawak sa aking pulso kapag kumikibot, palep ang kamay ko. Marahang natapos ang unang bahagi at sa huling linya may diin sa subdominant na hindi ko kailanman gagawin. Pero nangyari. Pagbitaw ko, muling natigilan ang bahay. Para akong umihe sa gitna ng bagyo at biglang tumila. Nakakaduling ang katahimikan. Umangat ang araw sa sumunod na mga oras at inakay ang gabi paatras. Pagputi ng liwanag sa bintana, natagpuan ko ang sarili kong nakakatulog sa bangko. Ang papel nakapatong sa dibdib ko. Nagising ako sa kaluskos ng tsinelas ni Inay. Anak! Bulong niya mula sa hagdan, may pag-aalala. Bakit ka dyan natulog? Ma, may tinugtog ako, sabi ko. Nakayukong parang nahuli.
May natagpuan akong piyesa. Inabot ko sa kanya, inilapit niya sa mata, kumunot ang noo. Kaninong sulat kamay to? Hindi ganito sumulat ang tatay ko. Aniya, tinutukoy si Lolo. Saan mo nakuha to? Iniwan, dito. Sagot ko, ayaw kong ikwento lahat agad. Sa tabi ng piano. Pinasadahan ni Inay ang sala ng tingin para bang may sinusundan na bakas. Wala siyang sinabi, ibinalik ang papel sa akin at bumaba para magkape. Sinundan ko siya, sumalo sa amoy ng kapeng barako na nauna pang pumukaw sa diwa ko kaysa sa liwanag. Simula ko, bahagyan. Gina ang nginig. Kilala mo bang dating may-ari ang piano bukod kay Lolo? Nag-isip siya. Tila umuusad ang anino ng aking tanong sa pader ng kanyang alaala. Bago napunta sa tatay mo ang piano, nabili niya yan sa isang bahay sa kabila ng ilog. Sabi, ipinagbili ng pamilya ang lahat matapos mamatayan. Tumigil siya, naglagay ng kape sa tasa. Dalagang musikera ang anak nila. Malapit na raw ang unang resital, pero nalunod sa ilog bago pa man ang gabi ng konsyerto. Natapon ang init ng kape sa loob ng tiyan ko, parang pako. Ano pangalan? Tanong ko kahit parang alam na ng dila ko ang sagot. Aurelia, sagot ni Inay at ang ngalan ay kumayod sa dingding ng utak ko. Pulang tinta sa nota ng Aurelia. Tumayo ang maliliit na balahibo sa braso ko. Hindi ako kumain ng almusal. Ang araw ay pikit pa rin sa akin kahit nagtutumubo na ang sikat nito sa bakuran. Noong sumadsad ang oras sa pagitan ng umaga at tanghali, lumabas ako, bit-bit ang nota. Ang baryo tuwing umaga ay parang piyesa ni Sati. Kaunti ang nota, maluwag ang pagitan. Humahabol ang mga manok sa butil. May mga batang nangangapit bahay, si Mang Pilo, nasa tindahang sari-sari na parang altar ng kendi at sardinas. Oh, Anton, bati niya, nangitim ka na sa pagbabantay sa piano ah. Manong, sabi ko, may itatanong lang. Ipinakita ko ang papel. Kilala niyo po ba kung sino si Aurelia? Yung dalaga na nalunod noon. Nagpatlang ang paningin niya, nagpaalala sa sariling alam na niya ang etsyudyong ito. Ay, si Aurelia. Magaling yon. May guro pa yan sa bayan, pinag-iipunan ng pamilya para sa resital sa kapilya. Araw-araw, naririnig namin ang ensayo niya. Pero noong gabi, bago ang pista, pumunta raw sa ilog, hindi na nakauwi. Umiling siya, pinisil ang labi. Sabi nila, may tumawag, hindi namin alam kung tao o hindi. Pero mula noon, parang may pusang dumadaan sa pader sa bahay na yon, piano na tumutunog kahit walang tao. Bahay sa kabila ng ilog, ulit ko. Oo, pero sinunog na ang kalahati, naibinta ang iba. Nasa iyo na ang piano, di ba? Ba't mo natanong? May nag-iwan nito sa bahay kagabi, sabi ko. Hindi na kayang ikubli. May tumugtog na iba. Anton, mariin niyang sabi, inaayos ang salamin niya. Kung anuman yang dinadala mo, magdasal ka. May utang yang mga lumang gamit sa mga hinangaan nila. Ibinaba niya ang boses. Huwag mong sasabayan kapag hindi mo kilala ang kumakanta. Baka sabayan ka hanggang sa ilog. Natawa ako sa pilitang tawa na parang basag para patigilin ang lamig. Opo, sabi ko, pero ang paa ko ay hindi papunta sa bahay. Dinala ako ng gutom ng kuryosidad sa kabila ng ilog. Tanghaling tapat, malupit ang araw sa balikat. Kumikislap ang tubig sa sapa at may huni ang mga botelya sa bakod sa hangin. Tinawid ko ang tulay na kahoy, pumasok sa daang damuhan. Nandoon pa ang balangkas ng sinasabing bahay, haliging abo, pader na kalahati na lang at muling agad tinangkang sakupin ng baging. Sa gitna, parang nakapikit na mata ang guwang kung saan marahil nakatayo ang piano noon. Pinatong ko ang palad sa pader, malamig, kahit alinsangan ang paligid. Himig sa ilog, bulong ko. Binabasa ang pamagat ng papel sa palad ko. Naisip ko bigla, baka rito isinulat, baka rito hinipan ang pulang tinta.
Sa gilid may isang matandang babae na nakaupo sa bangkito. Pinapainom ang kalabaw na nakatali. Ineng, ay hindi, binata ka pala, tawa niya sa sarili. Anong hinahanap mo riyan? Nilapitan ko siya. Naghahanap lang po ng napatingin ako sa papel, kasaysayan, si Aurelia po. Kilala ko yan, sabi niya namungay ang mata sa alaala. Maganda ang kamay sa piano, parang galing ng tubig ang bawat tugtog. Noong gabing yun, tumigil siya tumingin sa ilog. Narinig ko ang piano niya mula rito kahit hindi na dapat may tao. Yun ang huli. Sa umaga, natagpuan siya nakalutang, nakaputi, nakangiti. May resital dapat siya, no? Oh, sa kapilya, sa gabing di na dumating nanood ang lahat sa upuan kung saan siya dapat uupo. Ang bangko malamig. Sabi ng pari, magdasal na lang tayo. Umihip ang hangin, sumayaw ang anino ng baging sa mukha niya. May mga gabing ngayon na parang may tumutugtog pa rin sa kapilya kapag wala ng tao. Umuwi akong may dalang bigat, yung bigat na hindi mo maibaba kahit itapon mo sa ilog. Sa pagbalik, humahaba ang anino ko sa daan at ang araw ay unti-unting dinudukot ang sarili sa likod ng bundok. Pagsapit ko sa bahay, sinalubong ako ng tahimik na sala at ng piano na tila nakahiga at nakikinig. Itinayo ko ang music stand at inilagay ang lishash himig sa ilog. Nagpainit ako ng daliri, dahan-dahan, ipinikit ang mata at tumugtog. Sa ikalawang taludtod, naramdaman ko siyang dumating. Una, banayad na hangin na hindi galing sa bintana. Sumunod, halos hindi ko makita pero naramdaman ko, bigat sa kanang kamay ko na parang may dumagan na palad, sumasabay sa aking arpedyo. Sa kaliwa may humahawak sa pulso ko kapag papadulas na. Hindi ko alam kung bakit hindi ako tumigil. Parang may dalawang pintig ang puso ko. Isa akin, isa sa tubig. Lumubog ang melodiya sa mas malalim na kalungkutan. Dumilim ang timpla at sa huling bahagi, kusang lumihis ang aking hihinlalaki. Gumuhit ng isang linya na hindi nakasulat sa papel. Isang daing sa pagitan ng chord at luha. Pagbitaw ko, ang kwarto ay parang sumipsip ng lahat ng lamig sa baryo. Hindi ko pinatay ang ilaw. May tinig na pumaloob, hindi salita, kundi himig ng tao na umiiyak na hindi nag-iingay. At pagkatapos, sa ibabaw ng piano, may mahinang lagitik. Tila may inihulog na manipis na bagay. Yumuko ako, may maliit na medalya roon, kalawangin, nakaukit, San Cecilia. Tumayo ang balahibo ko, pinulot ko at muntik na mahulog sa kaba. Inay, tawag ko, paakyat sa hagdan, wala siyang sinagot, baka nakatulog. Bumaba ulit ako, tinikman ang katahimikan. Binuksan ko ang pinto sa likod bahay para papasukin ang hangin. Sa dilim ng bakuran, kumislap ang maliliit na mata ng mga tutubi. Sa malayo, may umuugong na parang matandang motor o lumang alon. Binalik ko ang medalya sa itaas ng piano, katabi ng nota. Naghating gabi muli. Wala akong planong matulog. Umupo ako sa bangko, hindi gumalaw. Sinindihan ko ang maliit na lampara. Sa labas nagsimula ang kulog, malayo. Tumingin ako sa orasan, 12, walang tugtog. Ilang segundo pa, wala pa rin. Naramdaman kong pinagtatawanan ako ng sariling takot. Wala naman pala, bulong ko. Titindig na sana ako para isara ang lampara nang biglang kumabog ang kahon ng piano, parang may tumapik mula sa loob. Sumunod ang unang nota. Hindi ko alam kung paano ko nasabing sa ipareho ang kamay. Ngunit ganoon ang pakiramdam. May isa pang anton na hindi ako, tumutugtog ako at kalaro niya ang aking pulso. Nang marahan kong iangat ang daliri, may sumalo. Nang ibinaba ko, may nag-udyok. Ang mga tunog ay naging isahang katawan. Sa pagitan ng aming pagsasabay, may isang bagay na sumiksik sa gitna, parang patak ng tubig sa kawayan. Tik, tik, hindi sa oras ng musika, kundi sa oras ng buhay. Tumayo ang mga batong butil ng pawis sa sentido ko.
Kung may kailangan ka, mahinang sabi ko sa di kung saan, sabihin mo. Isang hangal na pakiusap sa isang hangin, walang sumagot pero ang huling linya ng piyesa ay muling lumihis sa hindi nakasulat. Nang matapos, dahan-dahang sumara ang takip. Hindi ko hinawakan pero bumaba siya na parang marahang itinulak ng kamay. Nang dumampi, may tunog na parang tinik na tuluyang nabunot sa lumang kahoy. Kinabukasan, nagpunta ako sa kapilya. Umaga't maulap, may tsismisan sa bakuran, may batang habulan sa ilalim ng punong sampalok. Nakiluhod ako sa gitna. Doon, lumapit si Kuya Emil, sakristan na laging nandyan kahit hindi linggo. Anton, aniya, ano sa piano? Kuya, tanong ko, kapag may alay na tugtog para sa mga yumao, naririnig din ba nila? Napakamot siya. Hindi ko alam, pero kapag may hindi natapos sa lupa, nagnanais ang himig na maging daan. Bakit? Umiling ako. May piyesa kasing hindi akin. Parang gustong magpatugtog mag-isa. Magdasal ka na lang, sabi niya. At baka kailangang marinig yan ng pare. Tinanguan ko. Sa pag-uwi, sumampa ang hapon sa likod ko. Kumakaluskos ang mga sanga sa hangin na parang mahabang daliri. Pag-uwi ko, sinalubong ako ni inay. Hawak ang lumang kahon na may mga papel ni lolo. Anak, sabi niya, ito, baka gusto mong ayusin. May nakita akong lumang tala. Binuksan ko. Nandoon ang mga sulat ni lolo, mga schedule ng pagtugtog noong bata pa siya, mga resibo ng pagkumpuni ng piano, at isang maliit na sobre. Pulang tinta ang nakasulat sa pabalat para sa resital ni A. Napalunok ako. Binuksan ko, nanginginig. Sa loob, isang card na nagsasabing Kaparokan ng San Roque. Pagtatanghal ng musika. Huwebes, 7 p.m. At sa ilalim, may nakasulat sa sulat kamay ni Lolo. Huwag mong kalimutan ang bahaging sa ilog, Doro. Siya ang bahaging hindi maitatawid kung mag-isa. Napatitig ako sa pader. Sunod sa piano, balik sa card. Siya? Bulong ko na para bang may kaharap. Sino ang siya? Lumalim ang hapon at dumampi ang unang lamlam sa sala. Itinayo ko ang malahimig sa ilog sa music stand. Pinatong ko ang card sa gilid. Nagsindi ako ng kandila, hindi dahil sa pag-iilaw, kundi dahil sa ideya ng isang maliit na apoy na nakikinig. Pag-upo ko, huminga ako na parang tutugtog ng huling beses. Ang unang nota, ako. Ang pangalawa, kami. Habang tumatagal, mas malinaw ang pagsabay. Pumapasok sa pagitan ng himig ang marahas na panginginig na parang pinipigil, may hinahanap. Nang sa ikatlong bahagi, may biglang pumiglas na chord. Hindi ko pinindot. Mabilis, mabilang, mapasakit. 3 nota sa bass na parang pagtawag. Hinila ko ang kamay ko, nanginginig. Aurelia, nasabi ko, mahina. Ano bang gusto mong itawid? Walang sagot, ngunit sa gilid ng aking mata, may parang piraso ng puting tela na humapay sa sahig, dumaan at nawala. Napatayo ako. Hindi ako lumapit, nakatitig lang ako sa bakas ng wala. Dumating ang gabi nang walang pangyayari. Pinatay ko ang kandila, isinara ang pinto. Sa kama, ayaw makatulog ng mata ko, yung talukap na mabigat, pero yung isip ay tumatakbo sa ilog. Nang sa wakas sumuko ang katawan, nagising ako sa tunog ng piano kahit sarado ang pinto ng sala. 12:00 muling eksakto. Tumayo ako, bumaba dahan-dahan. Ang sala ay bughaw sa ilaw ng buwan. Ang piano, sarado ang takip, ngunit tumutugtog, marahan, parang tinig na ayaw magising ang bahay. Paglapit ko sa bangko, may nakapatong na bagay na wala roon kaninang hapon. Isang lumang hairpin na may nakaukit na maliit na dahon. Dinampot ko, inangat sa ilaw, at nakita ko sa likod ang payat na ukit. Napalunok ako. Umupo ako at itinabi ang hairpin sa medalya ni Santa Cecilia at sa nota. Para akong naghahanda ng altar para sa isang bisitang hindi ko alam kung kaibigan o hindi.
Tumingala ako at sa salamin sa ibabaw ng piano, yung maliit na reflektor na ikinabit ni Lolo para makita ang postura ng kamay, nakita ko ang sarili kong nakaupo. Sa likod ng balikat ko, sa refleksyon, may sumilip na mukha ng babae, nakaputing damit. Hindi ko siya nakikita kapag tumalikod ako, pero sa salamin, malinaw ang kurba ng kanyang panga, ang maputlang pisngi, at ang mga mata, hindi itim, hindi puti. Parang tubig na mababaw na walang ilaw. Hindi siya nakangiti, hindi rin galit, malungkot lamang. Kung resital ang kailangan mo, marahan kong sabi, halos bulong sa salamin, handa akong tumugtog. Sa walang salitang sandali, parang tumango ang larawan. O baka pagod na lang ang mata ko. Nang araw na sumunod, dinala ko ang himig sa ilog sa kapilya at kinausap si Padre Roldan, pari naming tahimik, payapa ang mukha. Padre, sabi ko, may piyesang dapat marinig dito. Hindi ko na ikinuwento ang kabuuan. Minsan, ang sobra-sobrang salita ay parang maling tono. Kailan mo gustong tumugtog? Iha, napatigil siya, natawa. Ihe, Anton? Sagot niyang malumanay. Sa Huwebes, may misang panggabing pasasalamat. Maaari kang tumugtog pagkatapos. Nagpasalamat ako at sa pagbabalik, parang may dalang kabag ng liwanag ang hangin sa magkabilang braso ko. Sa hapong iyon, bago lumubog ang araw, dumalaw si Manang Lita. Kapitbahay naming mahilig sa tsismis na kadalas ay totoo. Anton, sabi niya sa bakod, may ibibigay ako. Hinablot niya mula sa bulsa ng saya ang isang larawan. Sepia, gasgas, larawan ng dalagang nakaupo sa bangko ng piano, nakatingin sa kamera. Hinukay ko sa baul ng nanay ko, baka iyon na to. Marahan kong tinanggap, sa ilalim ng larawan, nakasulat sa pulang tinta, Aurelia, bago ang resital. At sa sulok, may mahalagang bakas ng daliri, tuyo na, parang putik. Pag-uwi ko sa sala, inilapag ko ang larawan sa ibabaw ng piano, katabi ng hairpin, medalya at nota. Para itong maliit na muselyo ng musika. Bawat piraso, isang hiyaw na hindi kailanman nailabas. Hinaplos ko ang gilid ng larawan. Huwebes, bulong ko, tutugtog tayo. Ang gabi ay humapay na parang kurtinang mabigat. 11:00, nagsindi ako ng ilaw sa sala at naupo sa hagdan, pinakikinggan ang bahay. Sa labas, may kaluskos sa damo. Sa kisame, umuugong ang lumang kawayan. Tinitigan ko ang orasan, pinapaikot sa loob ang tibok nito para ipantay sa akin. Nang umabot ang karayom sa 12, tumunog ang unang nota nang hindi ko pinisil ang kahit ano. Huminga ako, hinayaan ko. Sa ikaapat na takbo ng melodiya, itinaas ko ang takip, umupo at sumabay. Hindi ko alam kung kailan naging dalawa ang kamay ko at kamay niya at kung paano nagkasundo ang aming pulso. Basta nang matapos ang huling chord, narinig ko sa likod ng musika ang isang bulong, hindi tunog ng tubig, hindi huni ng kuliglig. Boses na babaeng parang nanggaling sa ilalim ng ilog na may dalang lamig ng buwan. Salamat. At ang twist na gumuhit sa gulugod ko, pagbaba ng aking tingin sa lumang himig sa ilog, napansin ko ang bagong bakas sa gilid ng papel, basang tanda ng daliri na hindi akin, bilog at malinaw. At sa ibabang kaliwa sa tabi ng Aurelia, may isa pang pulang guhit na hindi ko nakita kagabi, manipis, parang bagong sulat. Anton das bahagi do, ang boses sa tubig. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang nakita kong pangalan sa ibaba ng nota. Hindi iyon naroon kagabi, tiyak ako. Kabado ang kamay ko habang paulit-ulit kong tinitigan ang pulang guhit. Anton, sulat na parang kapareho ng kay Aurelia, ngunit mas malabnaw, mas bago ang anyo. Para bang may kamay na humiram sa tinta ng nakaraan para isulat ang pangalan ko sa kasalukuyan. Kinabukasan, halos hindi ko masikmura ang umaga.
Ang kape ni inay na karaniwang nagbibigay ng lakas ay tila mapait na abo sa dila ko. Tahimik akong nagbihis, ngunit napansin ni inay ang pamumutla ko. Anak, baka naman nagpupuyat ka na naman sa piano. Wika niya, halatang nag-aalala. Ngumiti lang ako ng pilit. Ma, nakakita ka na ba ng sulat na biglang nagbabago? Napakunot ang noo niya. Ano na namang ibig mong sabihin? Yung piyesa ni Aurelia. Kagabi, bigla na lang may lumitaw na pangalan ko. Hindi siya umimik. Pinagmasdan niya lang ako tapos bumuntong hininga. Anton, baka minumulto ka lang ng sarili mong pagod. Ang mga namamatay minsan sumasagi sa isip ng mga naiwan. Pero tandaan mo, anak, huwag mong hayaang hilahin ka nila. Umiling ako, ngunit hindi ko na dinugtungan. Paano ko ba ipapaliwanag na hindi ito pagod lamang? Paano ko ipapaliwanag na may kamay na sabay kumakapit sa kamay ko tuwing tumutugtog ako? Hapon noon nang nagpasya akong bumalik sa kapilya. Ang araw ay tinatakpan ng ulap at ang mga kalapati ay nagliliparan sa tore. Para bang may naaninag silang hindi ko nakikita. Si Padre Roldan ay nakaupo sa gilid, nagbabasa ng lumang dasal. Nilapitan ko siya at inilabas ang nota. Padre, sabi ko nanginginig, tingnan niyo po ito. Inangat niya ang salamin at sinipat ang papel. Matanda na ito, aniya. Oo nga, parang bago ang tinta nitong pangalan. Anton, ikaw ito, di ba? Tumango ako. Wala po yan kagabi. Tumingin siya sa akin, mabigat ang mga mata. May mga kaluluwang hindi natapos ang kanilang misyon. Kung minsan, naghahanap sila ng kapalit o kasama. Maaaring si Aurelia ay nagiiwan ng tanda para sa'yo. Kapalit? Bulong ko, kumislot ang tiyan ko sa kaba. Hindi ko pa masabi. Baka gusto niyang ituloy ang resital na hindi niya naabot. Baka ikaw ang pinili niyang magpatuloy. Ngunit hiho, mag-ingat ka. Ang musika ay daan ng kaluluwa. Kung hindi ka handa, baka hindi mo alam kung sino ang papasok sa iyo habang tumutugtog ka. Tumindig ang balahibo ko. Kinabukasan, may lumapit na kapitbahay, si Mang Efren. Matanda na at mahilig magkwento ng kababalaghan. Anton, sabi niya, narinig ko kagabi ang piano mo. 12:00 ha? Tila ba may konsyerto sa bahay ninyo, pero hindi ko narinig ang boses mo. May boses ng babae na umaawit kasabay. Nanlamig ako. Babae? Oo, himig na parang nanggaling sa ilalim ng tubig. Mahaba, malungkot, nung malapit na ako tumigil. Para bang ayaw iparinig kapag may saksi. Nagpasalamat ako, ngunit pag-uwi ko halos hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Hindi ako makapaniwala na pati ibang tao'y nakakarinig na rin. Hindi lang pala ito akin, hindi lang pala ako ang pinaglalaruan. Kinagabihan, hindi ako makatulog. 11:00 pa lang, naririnig ko na ang mahihinang nota, parang pagsasanay bago ang palabas. Pumikit ako, pilit na hindi makinig. Ngunit pagsapit ng 12:00, bumigat ang hangin. Bumukas ng kusa ang takip ng piano. Tumayo ako, dahan-dahang lumapit, at naroon siya muli, nakaupo, nakaputing damit, nakatalikod. Ngunit ngayon, hindi siya tumutugtog ng himig ni Lolo. Hindi rin himig sa ilog. Iba, isang piyesa na hindi ko pa naririnig. Mabagal, mabigat, parang mga yapak ng taong basang-basa na naglalakad sa kahoy. Sa bawat nota, naririnig ko ang lagaslas ng tubig, ang pag-alon at ang pagdaing ng taong unti-unting nilulubog ng ilog. Anton! Bulong niya hindi lumilingon. Malinaw. Tunog ng boses na mababa ngunit malamlam. Halika, sabayan mo ako. Napalunok ako, nanginginig. Sino ka ba talaga? Tumigil siya sa pagtugtog. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang ulo. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang kanyang mukha. Maputla, malamig, maganda ngunit malungkot. Ang mga mata niya ay parang salamin ng ilog, walang puti, walang itim, kundi kumikislap na tubig.
At sa kanyang labi, may ngiti na hindi ko alam kung saya o pighati. Hindi ako natapos. Sabi niya, sabay hawak sa aking kamay, malamig, basa. Tuloy natin. At bago ko pa maialis ang kamay ko, ang mga daliri niya ay pumatong sa akin, sabay naming pinindot ang mga susi. Ang tunog ay parang huni ng mga kaluluwang lumulubog. Ang dibdib ko'y sumikip, parang hinihila ako ng tubig pababa. Ngunit hindi ako makawala. Nagising akong nakahandusay sa sahig ng sala, pawis na pawis, nanginginig. Ang piano ay sarado, ang nota ay nakapatong pa rin sa ibabaw. Ngunit sa tabi ng bangko, may naiwan na basa, isang bakas ng paa. Hubad na paa, maliit, payat, basang-basa na para bang kagagaling lang sa ilog. Napasigaw ako at agad bumaba si inay mula sa hagdan. Anton, ano na naman yan? Itinuro ko ang sahig, ngunit sa paglingon ko, wala na, tuyong-tuyo na ang kahoy. Inay, bulong ko, nanginginig, hindi ako nag-iisa kapag tumutugtog ako. At sa mata niya, nakita ko ang takot na ayaw niyang sabihin. Lumipas ang mga araw at pilit kong iniiwasan ang piano. Ngunit tuwing gabi, naririnig ko pa rin itong tumutugtog mag-isa. Sa bawat umaga, may naiibang bakas na naiiwan. Minsan hairpin, minsan tuyong dahon na amoy ilog, minsan isang piraso ng puting tela. Hanggang isang gabi, habang nakahiga ako, narinig kong may kumatok. Hindi sa pinto ng bahay, hindi rin sa bintana. Sa takip ng piano mismo, 3 beses, tok, tok, tok. At kasabay nito, ang boses mula sa sala, malinaw, malinaw na malinaw. Anton, sa Huwebes, resital natin. Bahagi 3, ang paanyaya. Matapos kong marinig ang bulong na iyon mula sa sala, Anton, sa Huwebes, resital natin. Parang nahati ang gabi sa dalawa, ang kalahati na natiling tahimik, malamig, parang ordinaryong gabi sa baryo. Ang kalahati, puno ng kaluskos, alon ng lamig, at mga salitang hindi ko kayang ipaliwanag kung saan nanggagaling. Hindi ko agad nagalaw ang katawan ko. Nakatihaya ako sa banig, pawis ang noo at likod kahit malamig ang hangin. Ang orasan ay tiktak na parang humahabol sa sarili, eksaktong 12:00. Ang piano sa sala, tahimik ngunit ramdam kong may buhay. Parang ang kahoy nito'y may sariling pulso at bawat pintig ay sabay sa tibok ng aking puso. Kinabukasan, parang bangungot, nadala ko hanggang umaga ang mga pangyayari. Si inay, abala sa pagluluto ng almusal, napansin ang pamumutla ko. Anton, hindi ka na naman natulog ng maayos ano? Tanong niya habang pinipiga ang tuwalya sa lababo. Hindi ako sumagot agad. Ma, narinig ko siyang nagsalita kagabi. Tumigil siya sa ginagawa. Sino? Yung babae, yung tumutugtog sa piano. Sinabi niya, sa Huwebes, resital namin. Natigilan si inay. Kita ko ang panginginig ng kamay niya habang pinupunasan ang basang mesa. Anak, huwag mo nang hayaang hilahin ka pa niya. Hindi lahat ng tinig ay dapat mong sagutin. Tandaan mo, patay na siya. Pero ma, sagot ko, halos bulong, parang hindi siya patay kapag naririto siya. Parang kasama ko siya, humihinga, tumutugtog. At kung totoo ngang resital ang hinihintay niya, baka iyon ang tanging paraan para siya matahimik. Baka iyon din ang maging dahilan para ikaw ay sumama sa kanya. Madiin na sagot ni inay. Hindi na siya nagdugtong pa. Tumalikod siya at ang katahimikan sa pagitan namin ay mas malakas pa kaysa sa anumang tugtog ng piano. Lumipas ang mga araw na parang hinahabol ng Huwebes. Lunes, Martes, Miyerkules. Bawat gabi ay may tugtog na bumabalot sa bahay. Minsan, himig sa ilog. Minsan, piyesang hindi ko pa naririnig kailanman. At sa bawat paglipas ng gabi, mas nagiging malinaw ang presensya niya. Hindi na siya aninong puti lang. Nakikita ko na ang bawat hibla ng kanyang buhok, ang pag-indayog ng kanyang balikat habang tumutugtog. Sa tuwing sisilip ako, lagi siyang naroon,
nakaputing bestida, malamig ang aura, malungkot ang mga mata. Isang gabi bago ang Huwebes, nagpasya akong lapitan siya. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin, ngunit pakiramdam ko, kung hindi ko siya kakausapin, tuluyan akong mababaliw sa mga tanong. Nang lumapit ako sa bangko ng piano, naroon siya, tinutugtog ang parehong piyesa ni Lolo. Dahan-dahan kong binigkas, Aurelia? Tumigil ang kanyang mga daliri. Dahan-dahan siyang lumingon. Muli kong nasilayan ang kanyang mukha. Maputla, malamig, ngunit kaakit-akit. Anton, bulong niya at sa unang pagkakataon, tinawag niya ako sa pangalan ko. Handa ka na ba? Para saan? Para sa resital, sagot niya, may ngiting malungkot. Matagal ko na itong hinihintay. Napalunok ako. Anong mangyayari kapag tinuloy natin? Tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata ko. Sa loob ng kanyang mga matang parang tubig, nakita ko ang mga ilog, ang pag-alon, ang mga bula ng taong nilulunod. Matatapos na, sagot niya. Matatapos na ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nun, kung matatapos ang kanyang pagpaparamdam or matatapos ang buhay ko. Ngunit bago pa ako makapagtanong muli, naglaho siya sa isang iglap. Iniwan akong mag-isa sa harap ng piano. Sa ibabaw ng music stand, may bagong nakapatong. Isang maliit na panyo, puti, basa pa, at may nakaburdang pangalan, Pshuati Aurelia. Dumating ang Huwebes na parang paghatol. Maghapon akong balisa, hindi makapag-focus kahit sa anong gawain. Kahit ang mga ibon sa labas ng bintana, tila umaawit ng parehong himig na naririnig ko sa gabi. Pagdating ng 7:00 ng gabi, nagpunta ako sa kapilya, dala ang himig sa ilog. Nandoon si Padre Roldan, nakangiti ngunit halatang pagod. Anton, handa ka na ba? Padre, sabi ko, nanginginig. Kung anuman ang mangyari mamaya, huwag ninyo akong pigilan. Kailangan kong matapos ito. Tumango siya. Kung ito ang makapapawi sa kaluluwa, gawin mo. Pero mag-ingat ka, hindi lahat ng kaluluwa ay naghahanap ng liwanag. Ang iba naghahanap ng kasama. Naupo ako sa piano sa harap ng altar. Tahimik ang kapilya, maliban sa ilang taong nagdarasal. Nang pinindot ko ang unang nota, bumalot agad ang lamig sa paligid. Ang mga kandila ay kumurap at ang mga tao'y nagsimulang magbulungan. Habang tumutugtog ako, ramdam kong may dumadagdag na bigat sa aking mga kamay. Muli, may kasabay ako, ang malamig na mga daliri ni Aurelia. Ang bawat himig ay mas malungkot, mas mabigat, parang iyak ng tubig. At sa gitna ng lahat, nakita ko siya, nakaupo sa tabi ko, kitang-kita ng aking mga mata kahit walang ibang nakakaaninag. Anton, bulong niya habang sabay naming tinutugtog ang koro. Malapit na. Nanginginig ang katawan ko. Ano nung malapit na? Ngumiti siya, mapait. Ang wakas! At sa huling chord ng piyesa, biglang umalon ang sahig ng kapilya. Ang mga tao'y napasigaw, natumba ang ilang kandila, at mula sa ilalim ng piano, bumuhos ang malamig na tubig, dumadaloy, sumisingaw, parang ilog na biglang umapaw sa loob ng simbahan. Napatigil ako, ngunit siya, tuloy-tuloy pa rin sa pagtugtog. At bago tuluyang maglaho ang lahat ng liwanag, narinig ko siyang bulong muli. Anton, huwag kang matakot. Sa resital na ito, hindi ka na mag-isa. Irkenau bahagi 4. Ang tubig sa altar. Nang bumuhos ang malamig na tubig mula sa ilalim ng piano sa kapilya, halos mabingi ako sa mga sigaw ng mga tao. Ang ilan ay nagtakbuhan palabas, ang iba'y napaluhod at nagdasal ng malakas. Pinapahid ang mga paa nilang nabasa na parang nanggaling sa mismong ilog. Ako, nanatiling nakaupo, nanginginig habang ang mga daliri ko'y hindi ko maialis sa mga susi ng piano. Si Aurelia ay naroon, malinaw nakaupo sa tabi ko, ang mga matay parang salamin ng tubig na walang hanggan. Anton, bulong niya, sabay ng tugtog na siya lang ang nagpapatuloy.
Huwag kang tumigil, hindi pa tapos. Pero bakit may tubig? Sigaw ko nanginginig kahit walang ibang makarinig kundi ako lang. Ngumiti siya, mapait, malungkot. Diyan ako nawala, sa tubig ako tinapos. Doon din dapat matapos ang himig. Habang patuloy siyang tumutugtog, ramdam kong sumasabay na rin ang mga kamay ko. Kahit hindi ko na alam kung ako pa ba ang kumukontrol. Ang mga susi dumadagundong at bawat nota'y parang hampas ng alon sa aking dibdib. Anton! Sigaw ni Padre Roldan mula sa altar, hawak ang krus. Itigil mo, yan. Sinubukan kong sumigaw ng, Padre, hindi ko kaya. Ngunit walang lumabas na tinig sa aking bibig. Ang katawan ko'y parang sananiban ng bigat ng tubig. Bawat galaw ay mabagal at pilit. Si Aurelia nakatingin sa akin, parang inaakay ako sa isang konsyerto na hindi ko maintindihan. Sa gilid ng aking paningin, nakita kong lumapit si Padre. Sinubukan niyang abutin ang balikat ko, ngunit nang dumikit ang kanyang kamay, parang nasunog siya, napaatras at nabitawan ang krus na agad namang inanod ng tubig sa sahig. Aurelia. Sigaw ko, pinipilit makawala. Ano ba talaga ang gusto mo? Tumigil siya saglit, tinitigan ako ng diretso. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang gabi ng kanyang kamatayan. Siya, nakaputing bestida, naglalakad papunta sa ilog na parang tinatawag ng isang himig. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang pinipisil ang nota ng kanyang piyesa. At sa kanyang huling sandali, lumubog siya, walang lumapit, walang tumulong. Hindi ako natapos. Sabi niya, humihinga ng mabigat. Ngayon, ikaw ang magtatapos para sa akin. Nang marinig ko iyon, biglang bumilis ang mga kamay ko sa pagtugtog. Hindi ko na alam kung ano ang tinutugtog ko. Ang bawat notay hindi ko alam, ngunit lumalabas na parang nakaukit na sa mga daliri ko. At habang tumatagal, mas lumalalim ang tubig. Umabot na ito hanggang tuhod ng mga taong hindi pa nakakatakbo palabas. Ang mga kandila sa gilid ng altar ay sabay-sabay na namatay at ang buong kapilya'y nabalot ng bughaw na liwanag na parang ilalim ng ilog. Anton! Muling sigaw ni Padre Roldan. Halos lumulubog na rin sa tubig. Labanan mo siya. Hindi kanya pwedeng gawing kapalit. Pilit kong pinigilan ang aking mga kamay, ngunit parang may mga malamig na daliring dumadaganan sa aking pulsuan. Nang tumingin ako, naroon na nga, ang mga kamay ni Aurelia nakapatong sa akin, basang-basa at sa bawat pagpindot niya, may tunog ng tubig na umaagos. Hindi kita iiwan, bulong niya. Sa resital na ito, dalawa na tayo. At bigla, pumutok ang huling chord. Malakas, masakit sa pandinig, parang kulog na tumama sa altar. Ang tubig ay tumigil at sa isang iglap nawala. Tuyo ang kapilya. Ang mga tao nakatayo sa gilid nagtataka kung paano sila nakarating doon. Si Padre Roldan, hingal na hingal, nakatingin sa akin na parang ngayon lang niya ako nakilala. Ngunit ako, nanginginig, pawis na pawis, nakaupo pa rin sa bangko ng piano. Sa ibabaw ng music stand, naroon pa rin ang nota. Himig sa ilog. Pero ngayon, may dagdag na linya sa dulo, nakasulat sa parehong pulang tinta. Sa wakas. Paglingon ko sa tabi ko, wala na si Aurelia. Ngunit sa gilid ng sahig may naiwan, isang puting tsinelas, basang-basa, kasing laki ng paa ng isang babae. Pag-uwi ko, hindi ako makapaniwala sa lahat ng nangyari. Si Inay nakaupo sa mesa, nag-aabang. Anak! Sabi niya, nakatingin sa akin. Narinig ko ang mga tao. May nagyari ba sa kapilya? Huminga ako ng malalim. Ma, nakita ko siya. Naroon siya. At pinatugtog niya ako. Para bang resital niya talaga iyon, pero ako ang tinapos niya. Lumapit si Inay, hinawakan ang aking mukha. Anton, anak, hindi ka dapat sumama pa. Kung natapos na siya, hayaan mo na siyang mamahinga. Tumango ako, ngunit sa loob-loob ko, alam kong hindi pa tapos.
Dahil sa bawat pagtugtog ko, ramdam ko pa rin ang kanyang mga daliri. Ramdam ko pa rin ang malamig na hininga sa gilid ng tenga ko. At nang gabi ring iyon, habang nakahiga ako, narinig kong tumunog muli ang piano sa sala. Hindi na ito himig sa ilog, hindi rin himig ni Lolo. Ibang piyesa, mas malungkot, mas mabigat. At sa huli, narinig ko ang boses niya, malinaw, malapit, parang nakahiga siya sa tabi ko. Anton, resital lang ang simula. May mas malalim pang tugtog at doon sasamahan mo ako. Bahagi Fab, ang himig ng pag-akit. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang bawat pagdampi ng hangin mula sa bintana ay parang malamig na daliring humahaplos sa aking balat. Ang bawat tiktak ng orasan sa dingding ay nagsasanib sa mga imahinasyon ko ng mga nota na patuloy na bumabalot sa aking tainga. Ang problema, hindi na ito basta imahinasyon, totoo ang lahat ng naririnig ko. Sa dilim ng aking kwarto, ramdam ko ang presensya ni Aurelia. Hindi na siya nakikita pero naroon ang bigat, ang hininga, ang lamig. At ang pinakamasakit, parang musika ang mismong puso ko. Hinihila ng isang himig na hindi ko naman sinadyang tugtugin. Pagdating ng umaga, nagpunta ako sa tindahan ni Mang Efren. Kailangan kong marinig mula sa kanya kung may nakapansin din kagabi. Anton! Bati niya habang inaayos ang mga bote ng soft drinks sa estante. Anong nangyari kagabi? May nagsasabing umapaw daw ang ilog sa mismong loob ng kapilya. Nanlaki ang mata ko. Narinig niyo rin? Hindi ko narinig, sagot niya. Pero nakita ko ang mga taong nagtatakbuhan. Ang sabi nila may kababalaghan raw na naganap. At ikaw raw ang nasa piano. Hindi ko alam ang isasagot. Gusto kong sabihin na hindi ako iyon, na hindi ako ang tumutugtog, pero paano ko itatanggi kung mismong mga kamay ko ang gumalaw? Anton, dagdag ni Mang Efren, may halong pabulong, mag-ingat ka. Ang ganitong mga kaluluwa, hindi sila madaling humiwalay sa mundong ito. Kung may resital na natapos, baka resital pa lang ang umpisa, may hinihingi pa siya. Napalunok ako at walang nasabi kundi, oo. Nang hapon ding iyon, dumating si Padre Roldan sa bahay. Dala niya ang maliit na botelya ng banal na tubig at nakita ko ang pagod sa kanyang mukha. Anton, wika niya, hindi ko na dapat hayaan pa na tumugtog ka kagabi. Halos lamunin ng dilim ang kapilya. Ang resital ay hindi simpleng pagpaparamdam, ritual iyon. At hindi ako sigurado kung natapos nga. Tumingin ako sa kanya, nanginginig. Padre, ibig niyong sabihin, babalik pa siya? Kung totoo ang kutob ko, sagot niya. Oo, ang musika ay daan ng kaluluwa. Kapag pinagbukas mo, hindi mo basta maisasara. Kailangan mong magpasya, Anton. Itutuloy mo ba o pipigilan? Hindi ako nakasagot agad. Sa loob ko, isang bahagi ng pagkatao ko ang natatakot o gustong tumakbo palayo, sunugin ang piano, kalimutan ang lahat. Ngunit may isa ring bahagi, isang musikero, isang apo ni Lolo Doro na gustong malaman, gustong tapusin kung anuman ang naiwan ni Aurelia. Kinagabihan, hindi ko kinaya ang katahimikan. Umupo ako sa piano, inilatag ang nota ng sekhimig sa ilog, uwan at hinawakan ang mga susi. Sa unang pindot patol lang, sumabay agad ang malamig na hangin. Parang may kasabay na kamay, gaya ng nakasanayan ko. Ngunit ngayon, mas malinaw ang paghawak niya. Hindi na siya basta anino. Ramdam kong nakapatong mismo ang malamig na daliri niya sa ibabaw ng akin. At sa bawat pagtakbo ng piyesa, nakakarinig ako ng bulong, hindi salita, buntong hininga, ungol ng tubig, iyak na pinipigil. Hanggang sa matapos ang koro at bigla siyang nagsalita. Anton, may susunod pa. Ano ang ibig mong sabihin? Bulong ko, hindi inaalis ang tingin sa mga susi. Hindi ako natapos sa resital, sagot niya. Hindi ako natapos sa buhay.
At ngayon, ikaw ang magtatapos para sa akin. Sa gabi ng pista, tutugtog tayo. Huwag kang tatanggi. Pista? Oo, doon ako dapat tumugtog. Doon rin natin uulitin. At bigla siyang naglaho. Iniwan akong nanginginig habang sa ibabaw ng piano ay may bagong nakapatong. Isang bulaklak na sampagita, tuyong-tuyo ngunit amoy ilog. Kinabukasan, nagtanong-tanong ako sa baryo. Totoo ngang may nakatakdang misa at pagtitipon sa kapilya sa darating na pista. At doon, nakalaan ang oras para sa musikal na pagtatanghal ng mga kabataan. Nang marinig ko iyon, kinilabutan ako. Parang itinatakda ng kapalaran ang eksaktong gabi para sa hiling ni Aurelia. Nang gabi ring iyon, kinausap ko si Inay. Ma, kung sakali lang, anong gagawin mo kung ako'y tumugtog para sa isang patay? Natigilan siya, pinatong ang kutsara sa mesa. Anton, huwag mong sasabihin yan. Hindi ako papayag. Ma, baka iyon lang ang paraan para matapos na. Baka kapag tinapos ko, matahimik na siya. Anak, sagot niya, umiiyak na ang mga mata. Paano kung hindi matahimik ang kaluluwa? Paano kung ikaw ang isama niya? Huwag kang padadala sa mga himig na hindi sayo. Ngunit hindi na ako sumagot. Dahil sa puso ko alam kong darating ang gabi ng pista at hindi ako makakatakas. Dumating ang bisperas. Ang buong baryo ay abala. May mga banderitas sa kalye, may mga tindahan ng kakanin sa gilid ng plaza, at ang simbahan ay puno ng ilaw. Ngunit ako, hindi ko maramdaman ang saya. Para akong hinahatak ng malamig na kamay sa bawat oras na lumilipas. At nang mag-alas 9 ng gabi, habang nagsisimula na ang kasiyahan sa plaza, naramdaman ko ang malamig na ihip ng hangin mula sa bahay. Pumasok ako sa sala at naroon na siya. Si Aurelia nakaupo sa piano, nakaputing damit, nakatalikod. Anton, sabi niya malumanay parang nag-aanyaya. Handa ka na ba? Hindi ako agad sumagot. Lumapit ako, umupo sa tabi niya. Sa gilid ng mata ko, malinaw kong nakikita ang mukha niyang maputla, ngunit maganda, malungkot, ngunit makahulugan. Aurelia, bulong ko. Kapag tinugtog natin ito bukas, matatapos na ba? Tumango siya. Oo, pero tandaan mo, Anton, kapag nagsimula na tayo, wala ka ng atrasan. Huminga ako ng malalim. Kung ito ang kailangan para matahimik ka, gagawin ko. Ngumiti siya, malungkot ng ngiti na parang pasasalamat. Salamat, Anton. Sa wakas, hindi na ako mag-isa. At sa gabing iyon, sabay naming tinugtog ang himig sa ilog. At sa bawat nota, ramdam ko ang bigat ng tubig, ang lamig ng ilog, at ang pag-akit ng isang kaluluwa na hindi ko alam kung magdadala ba ng kapayapaan o kamatayan. Nang matapos ang huling chord, sabay kaming bumitiw. Ngunit bago siya muling naglaho, tumitig siya sa akin at may sinabi siyang hindi ko makakalimutan. Anton, sa oras ng huling tugtog, baka ikaw na ang maging ako. Bahagi akon ang babalik na resital. Nang umagang sumunod sa aming sabayang tugtugan, para akong nilamon ng katahimikan ng buong bahay. Si Inay ay abala sa kusina, ngunit hindi niya na ako kinibo gaya ng dati. Alam kong naramdaman niya ang lamig na iniwan sa sala. Sa ibabaw ng piano, naroon pa rin ang tuyong sampagita, kumikislap sa hamog ng umaga, parang patunay na hindi panaginip ang lahat. Habang nagkakape, hindi ko makalimutan ang huling sinabi ni Aurelia. Sa oras ng huling tugtog, baka ikaw na ang maging ako. Paulit-ulit na pumapasok iyon sa isip ko, parang nota ng piyesa na hindi mo maiwaksi. Kung ano man ang ibig niyang sabihin, hindi iyon basta banta. Para iyong paalala na kapag tumugtog ako sa gabi ng pista, may kapalit akong hindi ko palubos na nauunawaan. Pumunta ako sa plaza bago magtanghali. Abala ang lahat, may mga batang nagdidikit ng banderitas, may mga tindera ng suman at bibingka.
at may mga lalaking nag-aayos ng ilaw sa gilid ng entablado. Naroon din si Mang Efren, nakaupo at umiinom ng kapeng barako, pinagmamasdan ang galaw ng baryo. Anton! Tawag niya. Narinig ko, ikaw daw ang tutugtog bukas sa misa ng pista. Napatigil ako. Sino po ang nagsabi? Di si Padre Roldan. May naka-schedule sanang kabataan, pero bigla raw nagkasakit, kaya ikaw na raw ang sasalo. Aba, napakapalad mo. Palad? Hindi ko alam kung iyon ba talaga ang dapat kong maramdaman. Mag-iingat ka, iho, dagdag pa niya. May mga bagay na hindi basta tugtog lamang. Minsan, musika rin ang daan ng mga kaluluwa para sumingit sa atin. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Napatango na lang ako, hindi na nagsalita. Kinagabihan, habang nakaupo ako sa sala, tahimik lang ang piano. Wala si Aurelia, para bang nagpahinga rin siya, ngunit alam kong hindi iyon tanda ng paglayo, kundi paghahanda. At sa katahimikan ng gabi, narinig ko ang mga bulong mula sa labas, parang mga batang naglalaro, ngunit kapag dahan-dahan kong sinilip sa bintana, wala namang tao. Sa halip nakita ko ang ilog sa malayo, kumikislap sa ilalim ng buwan. At sa gitna ng katahimikan, may isang alingawngaw na pumapasok sa pandinig ko. Isang tinig ng babae, umaawit ng himig na pamilyar, ngunit hindi ko matandaan kung saan ko narinig. Nakakakilabot, ngunit maganda. At sa bawat linya ng kanyang awit, pakiramdam ko'y mas lalo akong hinihila papalapit sa tubig. Anton! Bulong ng hangin. Huwag kang mawawala bukas. Dumating ang araw ng pista. Mula umaga, puno na ang baryo ng tao. May mga bisita mula sa karatigbayan, may mga nagtitinda ng laruan at kindi, at ang plaza ay parang dagat ng kulay at liwanag. Ngunit ako, parang nakakulong sa loob ng bote. Hindi ko maramdaman ang saya ng paligid. Ang alam ko lang, malapit na ang oras ng resital na hinihintay ni Aurelia. Bago mag-alas 7 ng gabi, dumating si Padre Roldan sa bahay. Anton, sabi niya, handa ka na ba? Padre, bulong ko. Kung sakali pong may mangyari, kung sakali pong kunin niya ako, pangako po, huwag niyo akong pipigilan. Tumingin siya sa akin, mabigat ang mga mata. Anak, hindi ko hahayaan na may kaluluwa pang madagdagan sa sumpang ito. Ngunit kung ito lamang ang paraan para matapos, magdasal ka na lang na ikaw ay manatiling ikaw. Dumating ang gabi, puno ang simbahan at ang mga tao'y sabik sa kasiyahan ng pista. Ang amoy ng kandila at bulaklak ay bumabalot sa paligid at ang mga tao'y nakangiti, nagkukwentuhan, walang kamalay-malay sa bigat na aking dinadala. Naupo ako sa piano sa harap ng altar, tahimik ang lahat, tiningnan ko ang music stand at naroon ang hilas himig sa ilog. Hindi ko ito dinala, ngunit nandoon ito, parang kusang lumitaw. Napalunok ako, pinunasan ang pawis sa aking noo, at nang pinindot ko ang unang nota, tumilim ang lahat ng ilaw sa simbahan. Isang bughaw na liwanag lamang ang naiwan, tila galing sa ilalim ng tubig. Ang mga tao'y napasigaw, ngunit walang makagalaw. Ako lang ang kayang kumilos. At sa tabi ko, muli siyang lumitaw. Si Aurelia, maputla, malamig, nakangiti. Anton, bulong niya, ito na ang ating huling gabi. Huwag kang matakot, magkasama tayong tutugtog. At sabay naming tinugtog ang himig sa ilog. Habang tumatakbo ang piyesa, unti-unting bumabalot ang simbahan ng tubig. Sa unay basa, sang sa sahig, hanggang gisa umabot sa mga tuhod ng mga tao. Ang mga tao ay nakatitig lang sa akin, parang hindi sila makasigaw, hindi makagalaw. Ang mga mata nila ay nanlalaki, ngunit wala silang tinig. Si Aurelia, nakaupo sa tabi ko, tumutugtog na parang wala nang bukas. Ang mga mata niya ay kumikislap na parang ilog sa ilalim ng buwan. At sa bawat tugtog niya, ramdam kong hinihila niya ako, pinapasok sa kanyang mundo. Anton,
Bulong niya habang sabay naming tinutugtog ang koro. Handa ka na ba? Handa saan? Tanong ko nanginginig. Handa nang maging ako. At bago ko pa maalis ang aking mga kamay, biglang bumigat ang mga ito. Hindi ko na magalaw, parang may nakatali. Nang tumingin ako, nakita ko ang kanyang mga daliri, nakapatong sa akin, mahigpit, malamig, basa. Sa huling bahagi ng piyesa, biglang bumukas ang mga bintana ng simbahan. Ang hangin ay pumasok, dala ang amoy ng ilog. Ang mga kandilay muling nagsindi, ngunit asul ang kanilang apoy. At sa huling chord, naramdaman kong bumagsak ang aking hininga. Ngunit bago tuluyang matapos, narinig ko ang tinig ni Padre Roldan mula sa likod. Sumisigaw ng dasal, hawak ang krus. Sa ngalan ng Diyos, bitawan mo siya. Ang buong simbahan ay umalingaw-ngaw. Ang tubig ay umalon at ang musika ay natigil sa gitna ng hangin. Nang lumingon ako, wala na si Aurelia sa tabi ko. Ngunit sa music stand, may bagong nakasulat sa pulang tinta. Isa pang tugtog. At sa sahig, naiwan ang basang bakas ng dalawang paa. Isang babae at isang lalaki, magkatabi, papunta sa gitna ng altar. Bahagi 7. Isa pang tugtog. Nang matapos ang resital sa kapilya, habang nakaluhod ang mga tao at hindi makapaniwala sa nasaksihan, nanatili akong nakaupo sa bangko ng piano, nanginginig, hawak ang aking dibdib. Ang mga mata ko'y nakapako sa pulang tinta sa ibabaw ng nota. Isa pang tugtog. Para akong nahulog sa kailaliman ng tubig na walang hanggan. Anton! Sigaw ni Padre Roldan, nanginginig ang boses. Tama na, huwag ka nang tutugtog muli. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong hindi pa tapos. Hindi iyon banta lamang. Paanyaya iyon, utos. Isang sumpa na kailangang sundin. Pag-uwi ko ng gabing iyon, hindi na ako makatingin kay Inay. Ramdam kong may tanong sa kanyang mga mata, ngunit hindi ko kayang magsalita. Umakyat ako sa kwarto, humiga at nakatingin sa kisame hanggang mag-umaga. Sa bawat pagpikit ng mata ko, nakikita ko si Aurelia, nakaupo sa piano, nakangiti ngunit malungkot, parang inaanyayahan akong bumalik. At nang sumikat ang araw, natagpuan ko sa tabi ng kama ko ang isang bagong bagay, isang pirasong papel, lumang-luma, basa pa sa gilid at may nakasulat na mga salita. Sa ilog doon ang huling tugtog. Kinabukasan, nagpunta ako sa ilog. Ang baryo, abala pa rin sa pista, puno ng tawanan, musika at palakpakan. Ngunit sa gilid ng sapa, tahimik, maliban sa mahinang agos ng tubig. Umupo ako sa bato, pinagmamasdan ang alon. At sa bawat pagbagsak ng tubig, parang may maririnig akong mga nota. Pabulong, nag-aanyaya. Anton! Nagpalinga-linga ako, ngunit walang tao. Ang boses ay galing mismo sa tubig. At sa mga patak ng alon, nakikita ko ang refleksyon ng isang mukha, hindi akin, kundi kay Aurelia. Halika! Bulong ng refleksyon. Ang huling tugtog ay dito. Tumindig ang balahibo ko. Aurelia, sigaw ko, nanginginig. Ano ba ang gusto mo? Hindi ba't natapos na sa kapilya? Ngumiti ang refleksyon, malamig. Hindi pa, isa pang tugtog. Sa ilog, kung saan lahat nagsimula. Doon matatapos ang lahat. Pagbalik ko sa bahay, agad kong kinausap si Padre Roldan. Padre, sabi ko, hindi pa tapos. Gusto niya sa ilog ang huling tugtog. Napatitig siya sa akin, halatang pagod at natatakot. Anton, kapag doon ka tumugtog, baka iyon na ang wakas mo. Ang tubig ay pinto ng kanyang mundo. Kapag pumayag ka, baka hindi ka na bumalik. Pero paano siya matahimik kung hindi ko susundin? Halos pasigaw kong sagot. Huminga siya ng malalim. Kung itutuloy mo, kailangan mong maging handa. Hindi lang siya ang naghihintay sa ilog. Ang lahat ng hindi natapos, lahat ng nalunod, lahat ng tinawag ng himig, naron. Isa kang musikero, Anton, ngunit tao ka pa rin. Tandaan mo iyon. Tumango ako kahit nanginginig.
Kinabukasan ng gabi, bago pa man mag-2:00, nagpasya akong pumunta sa ilog. Dala ko ang nota ng himig sa ilog, ang medalya ni Santa Cecilia, at ang lumang hairpin na naiwan niya sa piano. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, umupo ako sa tabi ng bato kung saan malakas ang agos. Sa una, tahimik lang ang gabi, ngunit nang iangat ko ang nota at inilapag sa aking tuhod, biglang lumakas ang hangin, umalon ang tubig, at mula sa gitna ng ilog, unti-unting lumitaw ang isang aninong nakaputi, si Aurelia. "Anton!" Tawag niya, malamlam ang boses. "Salamat at dumating ka. Ngayon simulan na natin." Hindi ko alam kung paano posible, pero nang iunat niya ang kanyang mga kamay, biglang lumitaw sa harap ko ang lumang piano. Nakatayo sa mismong gilid ng tubig. Ang kahoy nito'y basang-basa. Ang mga susi kumikislap sa ilalim ng buwan. Umupo ako, nanginginig, at inilapag ang aking mga daliri sa mga susi. At nang pinindot ko ang unang nota, sabay kaming tumugtog ni Aurelia. Ang musika'y mas mabigat kaysa dati. Bawat chord ay parang hampas ng alon. Bawat arpeggio ay parang iyak ng mga kaluluwang nilamon ng ilog. Habang tumutugtog kami, unti-unting umahon mula sa tubig ang mga anino, mga anyo ng tao, walang mukha, basang-basa, nakatayo sa gilid ng agos, nakikinig, umiindayog sa tugtog. "Anton," bulong ni Aurelia, "huwag kang titigil. Kapag tumigil ka, hindi ka na makakabalik." Nanginginig ako, ngunit nagpatuloy. At habang lumalalim ang piyesa, naramdaman ko ang malamig na kamay ni Aurelia. Nakapatong sa akin, mahigpit, hindi ako pinapalaya. Sa huling bahagi ng himig, biglang bumigat ang hangin. Ang mga aninong nasa gilid ng ilog ay sabay-sabay na umungol, parang nananabik. Ang tubig ay umapaw, umabot sa tuhod ko, hanggang baywang, hanggang dibdib. "Aurelia," sigaw ko, habang pilit pang tumutugtog. "Ano ba talaga ang gusto mo?" Ngumiti siya, nakaluluha. "Hindi ko gustong mag-isa. Gusto kong may kasama sa huling tugtog. At ikaw iyon, Anton." Sa huling chord ng piyesa, biglang bumalot ang tubig sa akin. Hindi na ako makahinga. Nakita ko si Aurelia, nakangiti, nakatingin sa akin, habang ang mga kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa aking mga daliri. "Halika," bulong niya. "Sa ilalim ng ilog, doon natin tatapusin." At bago tuluyang lumubog ang lahat, narinig ko ang huling tinig niya. Siya sapang, bahagi oto, ang huling nota sa iglap, na lumamon sa akin ang tubig, parang pumailalim ang buong mundo. Ang lamig ay hindi lamig ng tubig lang. Lamig ito ng mga gabing walang ilaw, ng salitang hindi nasabi, ng hiningang pinutol sa kalagitnaan. Ang dibdib ko, kumikislot. Ang mga daliri ko nakakapit pa rin sa mga susi kahit wala na akong nakikitang piano. Ang tanging nakikita ko ay bughaw na dilim at mga bula na paakyat, parang maliliit na mata ng mga alaala. "Anton!" Narinig ko malapit sabay sa tibok ng puso ko. "Huwag ka nang lumaban." Si Aurelia. Sa ilalim ng ilog, lumilitaw ang kanyang mukha. Hindi na maputla lang, kundi malinaw, buhay ang mga mata, nangingintab na parang piraso ng buwan. Hinawakan niya ang bisig ko. Ang kamay niya'y malamig at bigat ng tubig, ngunit may lambing. Sa isang iglap, gumaan ang dibdib ko. Hindi para huminga, kundi para tanggapin ang di na humihinga. Pinilit kong igalaw ang aking paa. May batong sumabit sa swelas. Sa malayo, parang may mga aninong humihiyaw ng walang tinig. Ang ilog ay may sariling koro. Gusto kong sumigaw ng ayoko, ngunit sa ilalim ng tubig ang ay naging bula at ang ko ay kumalas sa dila ko, nalusaw. Parang pumutok ang ilaw sa loob ng ulo ko. Mga alaala, si inay na naglalatag ng kumot sa sala, si Lolo Doro na nagtuturo kung paanong huwag mong sakalin ang nota, anak, hayaang huminga ang tunog. Ang unang araw na sa akin iniuwi ang piano.
Ang gabing una kong narinig ang pinong utsinado na parang tinik sa hangin. Sa lahat ng ito, may isang larawan na tumindig sa iba. Nakaupo ako sa bangko, ngunit hindi ako ang kumikilos. May kamay na puti, basang-basang kamay. Nakapatong sa akin, hindi para itali, kundi para sabayan. Kung sasama ako, pilit kong inisip, anong mangyayari sa mga naiwan? Hindi ko alam kung sinagot ako ni Aurelia sa salita o kung ang sagot ay isang himig na gumapang sa pagitan naming dalawa. Biglang numinipis ang tubig o baka numinipis ang bigat sa katawan ko. Narinig ko ang tinig niya ng malinaw, parang dumaan sa mismong mga buto. May hindi natapos sa lupa, Anton. Kung matatapos, pareho tayong makakahinga. Pareho? Tanong ng isip ko, kahit wala na akong dila sa ilalim. Pareho, tugon ng himig niya. Hindi ka mawawala kung tutugtog ka hanggang dulo. Nakapikit ang mundo, ngunit kumikislap ang isang bagay. Sa pagitan ng dilim ng ilog, may lumilitaw na anyo ng piano, parang guhit ng araw sa mata ng batang nagigising. Nandoon ang mga susi, nandoon ang music stand, at sa ibabaw nito ang gilan's himig sa ilog na nabasa ngunit hindi kumukulubot. Ang tinta ay pula pa rin, parang hindi naapektuhan ng tubig. Sa ibabang gilid, may tatlong salitang sinulat na hindi ko nakita noon. Huwag mo akong iwan. Dahan-dahang umangat ang kamay ko. Ang kanang hinlalaki pumindot sa do. Ang kaliwa lumusot sa bas, naglatag ng ilog na mababaw. Sa tabi ko ang kamay ni Aurelia sumalo. Mas magaan na ngayon, hindi na mahigpit. Parang nagpalitan kami ng bigat. Sa kanyang palad, gumagaan. Sa akin, dumadagdag lamang ang lakas. At tumugtog kami. Gabi pa rin iyon, kahit sa ilalim ng tubig. Ngunit ang ibabaw ay may liwanag ng buwan na sumasayaw sa alon, kaya ang bawat arpedyo ay may sariling anino. Ang mga anino sa paligid, mga nawalan ng pangalan, unti-unti hindi na mabangis ang pag-indayog. Parang may inaabangan silang pagtatapos. Bawat chord, parang bintanang binubuksan. Bawat pagbitaw, parang pinto na sinasarhan ng marahan. Naunawaan ko sa paraan ng musika. Ang himig sa ilog ay hindi kanta ng pagkalunod. Ito'y tugtog ng pagtatawid. Napakamot ang nasa loob kong takot. Kumalma ang baga kung ayaw gumalaw. Hindi na ako hingal. Nakikinig na lang ako sa himig na ako mismo ang tumutugtog. Kami mismo. Nang sumapit sa koro, biglang umalon ng malaki ang tubig. Parang nagalit ang pampang. Ngunit ang kamay ni Aurelia ay nanatiling magaan at ang akin ay hindi na kumikibot sa takot. Hawakan mo ako, bulong niya at hinawakan ko nga. Nakatawag pansin ang init. Hindi ko alam kung sa ilog ba talaga may init. Pero iyon ang naramdaman ko. Init ng palad na matagal nang giniginaw. Hanggang sa dulo. Ang huling tatlong nota itinugtog naming sabay, sabay na sabay, parang dalawang hininga na sa wakas ay tumugma. At nang tumigil ang huling tunog, hindi katahimikan ang sumunod. May kumalansing na tila pisi na napigtas o tanikala na pumutok o malingaw ito sa ilalim ng tubig at pagkatapos may sumambulat na liwanag. Umaga. Nasa pampang ako, nakatihaya sa damo, habol hininga sino-sino, parang sanggol na bagong iniluwal. Umalon-alon ang liwanag sa mga mata ko at may mga mukha sa itaas. Mga kapitbahay si Mang Efren, may hawak na tabo. Si Kuya Emil, sugatan ng tuhod, marahil na dulas sa batuhan. At si Inay, umiiyak, yakap ang sarili na parang kung bibitawan niya'y mabibitawan din ako. Si Padre Roldan ay nakaluhod sa gilid ko, may hawak na krus at bote ng banal na tubig, pawis na pawis, nanginginig pa ang dasal. Anton! Sigaw ni Inay, nakapailalim ang tinig sa hagulgol. Anak! Anak! Pinilit kong bumangon, nanginginig ang tuhod. Basang-basa ang buong katawan ko at sa dibdib nakadikit ang medalya ni Santa Cecilia. Hindi ko maalalang suot ko ng gabing umalis.
Sa tabi ng aking kamay, may lumang hairpin, kumikislap sa araw. Dahan-dahan ko itong kinuha, parang natatakot na baka maglaho kapag hinawakan. May ukit pa rin ito. Anong nangyari? Tanong ni Mang Efren. Hawak ang batok. Ayokong mamulaan pero parang may gumuhit na ilaw sa gitna ng tubig. Tapos umusok, tapos bigla ka na lang lumutang. Siya ang nag-ahon. Mahina kong sagot, halos walang boses. Hindi ko alam kung paano, pero siya ang nag-ahon. Siya? Tanong ni Padre Roldan, seryoso ang mukha. Tumingin ako sa ilog. Maamo ang agos, parang wala itong ginawang masama ni Numan. Parang hindi dito may nalunod, parang hindi dito nagpunla ng himig ang isang dalagang hindi natapos. Si Aurelia, sagot ko. Tapos na. Hindi ako sinagot ni Padre. Tumingin lang siya sa tubig, parang may gustong hanapin. Sumunod ang isang mahabang katahimikan, sa kaniya tinawag ang sakristan para sa tuwalya at tuloy-tuloy ang mga kamay sa pag-alalay sa akin. Nilakad ko ang pampang hanggang kalsadang lupa hanggang sa bahay na kahoy. Hapon. Nakaupo ako sa sala, balot ng kumot, may mainit na salabat sa harap. Si Inay, tagabantay, talo ng antok ngunit ayaw pumikit. Paminsan-minsan, titingnan niya ang dibdib ko kung humihinga pa. Anak, bulong niya, kung anuman ang narinig mo, kung anuman ang tinapos mo, salamat at nandito ka pa. Tumangulang ako, ngunit may kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Ang mga daliri ko ay magaan, parang katatapos lang ng isang mahabang ensayo at gusto pang tumugtog. Hindi ako mapakali. Tumingin ako sa piano, nananahimik, nakasarang maayos ang takip. Sa ibabaw, naroon ang larawan ni Aurelia na iniabot ni Manang Lita dati. Ang bulok na sampaggita, ang herpin at ang medalya. Ma, sabi ko, tutugtog lang ako sandali. Anton, may babala sa tinig niya. Hindi ba dapat pahinga muna? Sandali lang, ulit ko marahan. Parang may natitirang isang pangungusap na kailangan kong sabihin. Hindi na siya tumutol, ngunit hindi rin siya lumayo. Umupo ako sa bangko, dahan-dahan kong inangat ang takip. Ang mga susi tuyo, malinis, parang hindi kailanman dinilaan ng ilog ang loob nito. Inilatag ko ang gihimig sa ilog. Hindi ko alam kung paano muling natuyo ang papel at pinakiramdaman ang sarili. Sa unang nota, wala nang sumabay na lamig. Ako lang. Sa pangalawa, ako pa rin. Ngunit sa ikatlo, may nangyari. Hindi malamig na palad, hindi mabigat na gabay, kundi hangin na marahang umihip mula sa pinto, nakapakinig. At sa gilid ng paningin ko, sa salamin sa ibabaw ng piano, may aninong dumaan. Hindi na nakaputi, hindi na basang-basa. Aninong liwanag na dumaan, tumigil ng isang kislap at tumuloy sa hagdan. Tinapos ko ang piyesa. Sa huling tatlong nota, ang mas nakabighani, kusang sumabay sa loob ng ulo ko ang maliit na tawa. Hindi halakhak, hindi rin iyak, kundi masuyong buntong hininga. Salamat, aninong tinig na hindi lumabas sa bibig, kundi sa mismong gilagid ng puso. Gabi. Nilinis ko ang music stand, tinupi ang yahan himig sa ilog. Ibinalik sa kahon ni Lolo Doro. Sa ilalim nito, may sobre na hindi ko pa napapansin. Pulang tinta sa pabalat. Para sa huling magpapatugtog. Pinunit ko ang gilid, dahan-dahan. Sa loob, sulat kamay ni Lolo. Anak ng magiging anak ko, kapag napunta sa iyo ang piano, aalagaan mo yan. May isang piyesa na hindi ko na ipagkaloob sa may-ari noon dahil inabot siya ng ilog. Kung sakaling maramdaman mo ang kanyang kamay, huwag mong ipagtabuyan. Ngunit huwag mo ring iparenta ang katawan mo sa kung sino-sino. Dapat sa dulo, ikaw pa rin ang tutugtog. Doro. Napahawak ako sa dibdib. Sa dulo, ikaw pa rin ang tutugtog. Parang orasyon na isinara ang pinto sa likod ko. Iniwang bukas ang bintana. Kumatok si Padre Roldan.
halos kasabay ng oras ng orasyon. Pwede ba, Anton? Tanong niya mula sa pinto. Pinapasok ko. Umupo siya sa silyon, pinagmasdan ang piano, parang matagal na kaibigang hindi niya nakita. Tahimik na? Parang oo, sagot ko. Parang may naiwan, pero hindi na nanghihila. Ingat pa rin, wika niya. Ang mga tulay na nabuksan, kahit tinahina may alaala. Baka may mga gabi na maririnig mo pa rin ang tubig. Padre, sabi ko, may utang po ako sa kanya. Utang ng isang tugtog. Umiling siya. Hindi na utang yon, regalo na ang sumunod. Umalis si Padre bago maghating gabi. Humigpit ang hangin pero hindi na malamig gaya ng dati. Nang umahon ang oras sa 12, umupo akong muli sa bangko. Hindi para magsundot ng multo, kundi para magpasalamat. Tinugtog ko ang vals ng umaga ni Lolo. Kahit gabi. Habang tumatagal, ang gabi ay nag-iiba ng kulay. Hindi na bughaw na tubig, kundi maitim na pelos na minamanmanan ng mga bituin. Sa huling bahagi, pinaiksi ko ang pahinga gaya ng turo ni Lolo. Pagbitaw ko sa huling chord, may dumampi sa bato kong mainit. Hindi lamig, kundi init ng palad na nagpapaalam. Nagpatay ako ng lampara. Umakyat sa higaan, nakaharap sa bintana kung saan may bahagyang lunas ng buwan. Bago tuluyang pumikit, naisip ko ang mga sinabi ni Aurelia, ang takot niyang mag-isa, ang pagnanais niyang matapos, at ang pahabol na babala, baka ikaw na ang maging ako. Hindi, bulong ko, kalahating tulog, kalahating gising. Ako pa rin ito. Pagkalipas ng mga araw. Ang baryo ay bumalik sa dati. Ang pista ay naging larawan na lang sa lente ng mga alala. Si Mang Efren ay nagbukas ulit ng tindahan tuwing umaga at nagkukuwento ng ilaw sa ilog na tila baka katang-isip kung hindi lang sabay-sabay nila nakita. Si Kuya Emil nagbibiyahe ng yelo tuwing hapon. Si Inay naglalaba sa gilid bakod, umaawit ng lumang dalit. Ako tumutugtog sa misa minsan, minsan sa bahay ng bagong kasal, minsan sa lamay. Sa bawat tugtog, mas malinaw ang daliri ko. Mas marunong huminga ang mga pahinga. May mga sandaling parang may gustong sumabay pero hindi na nakikialam. Sa halip, may pasang bigat na naging ginhawa, parang kumot na hindi masyadong makapal, sapat para di ginawin. Isang hapon, dumalaw si Ma ng Lita. Anton, sabi niya, may naalala akong kwento ng lola ko tungkol kay Aurelia. Sabi, ang pinakagusto niya raw na mangyari kapag tumugtog siya ay hindi palakpakan, kundi katahimikan pagkatapos ng huling nota. Kasi ang katahimikan, iyon ang tunay na pakikinig. Ngumiti ako. Siguro nga. Pero heto, dagdag niya, inabot ang munting kahon. Nakuha ko ito sa lumang baol sa Lumindol. Baka kaniya, baka sayo na. Binuksan ko. Nasa loob ang isang panyo, puti, tuyo, malinis, may burdang ala Aurelia. Wala nang bakas ng tubig, walang amoy ilog. Tinupi ko maingat, ipinwesto sa itaas ng piano, katabi ng medalya at hairpin. Isang gabi ng tag-ulan. Sumungaw ang unang buhos, bumagal ang mundo sa tunog ng patak sa yero. Umupo ako sa bangko, tinungkab ang mababang re at hinawakan ang pedal ng matagal. Hinayaang humaba ang tunog hanggang manipis na sinulid. Sa antas na iyon ng katahimikan, may dumaan na hanging may dalang napakahinang tinig. Hindi ito tawag, hindi ito paanyaya. Pabulong lang, andyan ka pa. Andyan! Sagot ng isip ko, hindi ng bibig. Pero ako na ito. Nagpatuloy ang tugtog. Sa dulo, ang huling tatlong nota, do, mi, sol, ay kumislap parang bituin sa tubig. Pagbitaw, may ilang patak na pumalo sa bintana. Tik, 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 na parang palakpak ng isang taong nakaupo sa pinakahuling upuan ng recital hall. Tumayo ang balahibo ko hindi sa takot, kundi sa pagkilala. Umaga muli. Nagising akong may liwanag sa sala. Bumaba ako at nakita kong bukas ng bahagya ang pinto.
Hindi dahil sa hangin, kundi para bang may pumasok at hindi gusto akong magulat. Sa ibabaw ng piano, wala na ang hairpin. Pinalitan ito ng manipis na card, bagong-bago, tuyo at pulang tinta ang sulat. Salamat. Sa likod, maliit na pirma, sub A. Sa ibabang sulok, maliit na guhit ng 4 na saknong, huling 3 nota na may ikis. Parang pahabol na panuto. Huwag mo nang ulitin. Tinupi ko ang card, ipinasok sa sobre ni Lolo. Tumingala ako sa kisame at sa wakas, naintindihan ko ang natitirang twist na ayaw magpakita kagabi. Hindi ko kailangang maging siya at hindi niya kailangang maging ako. Sa musikang tinapos namin, pareho kaming may natanggap na buhay. Siya, pahinga. Ako, tinig na hindi na hinihiram. Lumabas ako sa bakuran. Malinis ang ilog, parang walang nangyari. Ngunit sa ilog na iyon, sa mismong kalmadong agos, may isang maliit na liwanag na tumalbog, sumayaw at tuluyang naging bahagi ng araw. Nakatayo ako roon, mahaba ang anino, pawis ang palad ngunit magaan ang dibdib. Pagbalik ko sa sala, sinara ko ang takip ng piano. Hindi ko ito nilock, hindi ko rin ito iniwang bukas. Tama lang, sa gilid, isinabit ko ang panyo. Sa kahon, inihiga ko ang medalya. At bago lumabas ng pinto para bumili ng pandesal, napatingin ako sa salamin sa ibabaw ng piano. Nandoon ang mukha ko, hindi pagod, hindi basang-basa, hindi hiniram. Sa aking likod, wala nang nakatayong puti. May liwanag lang sa hagdan na dahan-dahang umaakyat, parang umuuwi. Huminga ako ng malalim. Tila may gustong tumugtog sa dibdib ko, ngunit hindi para sa gabi, hindi para sa ilog, para sa araw na ito, para sa akin. At kung minsan, tuwing tahimik ang baryo, tuwing hating gabi, tuwing maririnig ko ang tiktak ng orasan na parang sabayang metronome ng mga puso, may mararamdaman pa rin akong malamig na dampi sa hangin. Hindi para hilahin, kundi para yakapin. Hindi para utusan, kundi para ipaalala na tapos na. Kaya kapag may kumatok sa aking piano, 3 marahang tok, 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 ngumingiti ako, inilalagay ang kamay sa ibabaw ng takip at marahang binubulong sa kahoy. Nandito lang ako, pero ako na ang tutugtog at hindi na muli umiiyak ang ilog. Sa bawat piyesa, may isang lihim na himig na nakabuhol sa pagitan ng hangin at kahoy. Hindi sa takot, hindi sa pag-akit, kundi sa pasasalamat. Sa dulo ng bawat gabi, kapag pinapatay ko ang lampara, may iisang salita na paulit-ulit na naririnig ko, hindi sa tainga, kundi sa mismong ugat ng katahimikan.